Sa unang eksena ng pelikula, ipinakilala tayo sa isang malupit at bloody arena, isang larangan ng labanan na para lamang sa mga kababaihan. Ngunit ang mga kalahok dito ay hindi ordinaryong babae. Sila ang pinakamagagaling na mandirigma mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa bawat suntok na tumatama, hysterical na sumisigaw ang mga lalaking nakapaligid sa arena. Sa lahat ng mga mandirigma, may isang blandang babae na pinaka-namumukod-tangi. Noong una, sumali lamang siya nang hindi sinasadya. Pero wag kang magkakamali, isa siyang mapanganib na kalaban. Ang mas nakakagulat pa rito, 3 buwan lamang ang nakalipas, ang babaeng ito ay isa lamang ordinaryong waitress sa hotel na nagngangalang Jane. Dahil sa kanyang ganda at kaakit-akit na pangangatawan, madalas siyang ginugulo ng mga siga na gustong samantalahin siya. Ngunit malaking pagkakamali iyon. Nang subukan siyang hawakan ng isang lalaki, mabilis na lumaban si Jane. Dahil dito, ito na ang ikatlong trabahong nawala sa kanya sa loob lamang ng 1 buwan dahil hindi niya kayang magtimpi kapag hindi patas ang pagtrato sa kanya. Hindi matanggap ng lalaking binugbog ni Jane ang kahihiyan, kaya't inabangan siya nito kasama ang kanyang grupo sa parking lot upang gantihan. Ngunit hindi si Jane ang tipo ng taong madaling api-apihin. Matapang siyang lumaban at sinipa pa niya ng mapang-asar ang maselang bahagi ng lalaki, bago sunod-sunod na binugbog ang sinumang miyembro ng grupo na naglakas loob lumapit. Nahabol pa niya ang isang lalaking nagtangkang tumakas at pinatulog ito sa isang suntok. May dahilan ang tapang ni Jane. Mula pagkabata, nagsanay siya ng martial arts kasama ang kanyang ama. Mahigit 10 taon na ang nakalipas, ang kanyang ama na isa ring mandirigma ay nagtungo sa Hong Kong upang sumali sa isang kompetisyon. Ngunit mula noon, bigla na lang itong naglaho ng walang bakas. Sa kaibuturan ng puso ni Jane, palagi niyang dala ang pag-aalala tungkol sa pagkawala ng kanyang ama. Ngayong mas matatag na siya, nagpasya siyang mag-impake at maglakbay patungong Hong Kong upang alamin ang tunay na dahilan ng pagkawala nito. Pagkatapos magpaalam sa kanyang ina, nagtungo siya sa Hong Kong. Ngunit bilang isang bagong salta sa banyagang lungsod, wala siyang ideya sa panganib na naghihintay sa kanya. Pagkababa pa lamang niya ng bus, niloko siya ng isang grupo ng mga lokal na siga at dinala sa isang liblib na lugar. Napagtanto ni Jane na gusto lamang siyang pagnakawan ng mga ito kaya agad siyang lumaban. Nagawa niyang mapaalis ang ilan sa kanila, ngunit masyado silang marami at hindi niya kayang harapin mag-isa. Sa sandaling iyon, may isang babaeng nakasaksi at tinulungan si Jane. Sa huling sandali bago siya mawala ng malay, nasilayan lamang ni Jane ang babae habang walang kahirap-hirap nitong binugbog ang mga siga. Nang magkamalay siya, natagpuan niya ang sarili sa isang templo. Ang babaeng nagligtas sa kanya ay si Master Shu, isang miyembro ng sangay ng Wudong sect sa Hong Kong. Habang nagpapagaling, masipag na tumulong si Jane sa templo, naglilinis ng walang reklamo at nagpakita pa ng awa sa isang patay na ibon. Napansin lahat ito ni Master Shu. 5 taon na ang nakalipas, sumali si Shu sa isang underground tournament. Sa huling laban niya, nakaharap niya ang isang babaeng disipulo ng Shaolin na nagngangalang Wei. Matindi ang kanilang labanan at nagtapos ito ng walang malinaw na panalo. After an even fight all day long, the decision is a draw. The prize will be shared by both parties. I will not share anything. Not with her. Ngunit dahil tumanggi si Wei na patas na paghatian ang premyo ayon sa desisyon ng organizer, napagkasundoan na maghahanap ang magkabilang panig ng kani-kanilang babaeng estudyante upang kumatawan sa kanila sa susunod na torneo at doon malalaman kung sino talaga ang mas mahusay. Si Shu at Wei ay dating matalik na magkaibigan. Ngunit dahil sa isang pangyayari, nagkaroon ng matinding galit si Wei kay Shu na para bang hindi niya ito kayang patawarin. Sa loob ng halos 5 taon, naghahanap si Shu ng tamang babaeng disipulo. At ngayong 3 buwan na lamang bago ang kompetisyon, biglang dumating si Jane sa kanyang lugar. Totoo ngang nais ni Jane na sumali sa kompetisyon. Ngunit base sa kakayahan niyang lumaban, malinaw na hindi pa siya handa. Kapag sumali si Jane, kamatayan lamang ang naghihintay sa kanya. Pagkarinig nito, agad nagpasya si Jane na umalis, ngunit pilit siyang kinumbinsi ni Shu.
Nagbigay pa siya ng hamon na kung magagawang buhayin muli ni Shu ang naghihingalong ibon, tatanggapin siya ni Jane bilang kanyang master at pahihintulutan niyang sumali si Jane sa kompetisyon. Gamit ang kanyang martial arts skills, nagsagawa si Shu ng komplikadong teknik ng wudong at ipinadaloy ang enerhiya sa katawan ng ibon. Sa pagkamangha ni Jane, muling nabuhay ang maliit na ibon at lumipad palayo. Bagamat tila totoo, isa lamang itong ilusyon. Ngunit mula noon, sinimulan ng sanayin ni Shu si Jane. Dito nagsimula ang 3 buwan ng espesyal na pagsasanay. Sabi nga nila, kapag mahina ang pundasyon ng mga binti, mahina rin ang martial arts. Kaya ang unang hakbang para kay Jane ay sanayin ang kanyang tindig araw-araw, umulan man o umaraw, mula sa oras na imulat niya ang kanyang mga mata tuwing umaga. Para sa isang baguhan, napakahirap ng pagsasanay. Ngunit matapos ang 2 buwan ng matinding ensayo, malaki ang naging pag-unlad ng wudong kung fu ni Jane. Lumakas din ang kanyang puwersa, bagamat malayo pa rin siya sa antas ni Master Shu dahil hindi pa niya kayang patunugin ang malaking kampana ng templo gamit lamang ang isang kamay. Samantala, sa Shaolin Martial Arts School, may isang misteryosang babae na dumating. Mayabang siyang pumasok sa training hall at hinamon agad ang 10 tao ng sabay-sabay. Isang matangkad na babaeng estudyante ni Y ang sumubok lumaban sa kanya ngunit agad itong nadaig ng pambihirang lakas ng misteryosang babae. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Y na ang misteryosang babaeng ito ang perpektong kandidato para maging kanyang disipulo sa paparating na kompetisyon. Ang babaeng nagngangalang Ling ay isang palaboy. Inalok siya ni Y ng matutuluyan, pagkain, at 3 buwang pagsasanay, kapalit ng pangakong kahit bihasang mandirigma ay hindi siya matatalo kapag natapos niya ang kanyang pagsasanay. Tinanggap ni Ling ang alok, at mabilis na lumipas ang 3 buwan. Ang lihim na torneo na ginaganap lamang tuwing 5 taon ay sa wakas nagsimula na. Ang mga kalahok ay piling mga babaeng mandirigma mula sa iba't ibang panig ng mundo. Bawat isa ay mabangis at walang awa. Matapos pumirma sa kasunduang nagsasabing handa silang mamatay, opisyal nang nagsimula ang mga laban. Ang unang kalaban ni Jane ay isang taekwondo. Kahanga-hanga ang husay nito sa pagsipa. Sa sunod-sunod na atake, nawalan ng balanse si Jane at nabigyan ng kalaban ng pagkakataong makapagpakawala ng napakalakas na suntok. Ngunit huminga ng malalim si Jane, kumalma, at sinimulang kontrolin ang ritmo ng pag-atake ng kanyang kalaban. Sa totoo lang, mas mahusay talaga ang kakayahan ni Jane. Nanigas lamang siya dahil unang laban niya iyon. Nang mahanap niya ang tamang tiyempo, nasipa niya palabas ng arena ang kalaban at nanalo sa laban. Sa sumunod na laban, isang maskuladong babaeng mandirigma ang pumasok sa arena. Napakalaki ng kanyang pangangatawan na mukha siyang mas lalaki pa kaysa sa isang tunay na lalaki. Ngunit ang kanyang kalaban ay isang payapang mukhang babae lamang. Hindi inaasahan, sa isang suntok lang ay napatumba ng kalmadong babae ang dambuhalang babae. Sunod-sunod ang mga laban at ipinakita ng bawat mandirigma ang kani-kanilang natatanging lakas. Ramdam na ramdam ni Jane ang tensyon sa arena, lalo na nang lumitaw ang walang awang mandirigmang si Seda. Kahit nakahandusay na ang kanyang kalaban, patuloy pa rin itong walang habas na binubugbog. Ang huling laban ng araw ay si Ling ng Shaolin laban sa mandirigma mula sa Israel. Sa tunay niyang husay sa pakikipaglaban, mabilis na naitapon ni Ling palabas ng arena ang kanyang kalaban at tinapos ang unang round. Nagkaroon ng oras upang magpahinga ang mga nanalo, ngunit hindi nag-aksaya ng oras si Jane. Hinanap niya ang mga tulisan na nagnakaw ng kanyang pataka. Gamit ang mga natutunan niyang kakayahan, walang awa niya silang binugbog at nabawi ang litrato ng kanyang ama. Ngunit nasaksihan ito ni Master Shu. Galit na galit ang guro dahil ginamit ni Jane ang mga itinuro niyang kasanayan para maghiganti sa mga tulisan. Dahil dito, pinaalis si Jane at hindi na itinuring na estudyante. Ngunit nagpaliwanag si Jane na hindi paghihiganti ang ginawa niya kundi nais lang talaga niyang makuha ang litrato ng kanyang ama. Sa katunayan, ang tunay na pakay ni Jane sa pagsali sa tournament ay upang alamin ang katotohanan sa likod ng pagkawala ng kanyang ama maraming taon na ang nakalipas. Dahil dito pinuntahan niya ang address sa business card mula sa organizer ng tournament na nakilala niya sa arena upang tanungin ito ng ilang katanungan. Pinuntahan niya ang lalaking nagngangalang Sang at ipinakita ang larawan ng kanyang ama. Nakilala nga ni Sang ang ama ni Jane at sinabing 10 taon na ang nakalipas ay sumali rin ito sa torneo ngunit bigla na lamang nawala bago ang final. Nang gustong malaman pa ni Jane ang katotohanan, tumanggi si Sang na magpaliwanag. Kinabukasan ay nagsimula ang ikalawang round, at sa pagkakataong ito ay labanan naman gamit ang mga armas.
Pagtunog ng gong, agad nagsimula ang unang laban. Isang mandirigmang nakaputi na may hawak na sibat ang nangibabaw laban sa kalabang armado ng nunchako. Ang nunchako ay epektibo lamang sa malapitan samantalang naitutulak ng sibat ang kalaban palayo. Ngunit biglang nabaligtad ng gumagamit ng nunchako ang sitwasyon, nakapag-kontra-atake at naitulak palabas ng arena ang kalaban. Ang sumunod ay si Jane laban sa isang kalabang may hawak na malaking espada. Katulad ding sandata ang kanyang pinili. Weapon round 2. Winner. Ang sumunod na laban ay si Seda laban kay Cassidy, ang naging kaibigan ni Jane sa torneo. Mayabang na itinapon ni Seda ang kanyang espada. Sa isang suntok lamang, nabali niya ang braso ni Cassidy at brutal itong binugbog. Nang tangkaing sumuko ni Cassidy sa pamamagitan ng paggapang palabas ng arena, biglang hinugot ni Seda ang kanyang espada at nilaslas ang lalamunan nito, pinatay siya sa harap mismo ni Jane. Tragikong namatay ang nag-iisa niyang kaibigan, dahilan upang madurog at mawalan ng pag-asa si Jane. Mas lumala pa ang sitwasyon dahil si Seda ang naging susunod niyang kalaban. Kahit nanginginig sa takot, pilit na kumalma si Jane. Samantala, mabangis ding lumaban si Ling sa semifinals at nanalo. Dumating na ang pagkakataon ni Jane laban kay Seda. Punong-puno ng determinasyon ang kanyang mga mata habang hinaharap ang brutal na mga atake ng kalaban. Siya ay paulit-ulit na pinabagsak at walang habas na binugbog. Akala ng lahat ay patay na si Jane, ngunit muli siyang tumayo. Sa pagkakataong ito, mabangis siyang umatake, sunod-sunod na pinatamaan si Seda hanggang sa mawalan ito ng kakayahang lumaban at tuluyang matalo. Ngunit si Jane ay nagkaroon din ng matinding pinsala kung saan napuruhan ng husto ang kanyang ribs. Pagbalik sa waiting room, lumitaw si Sang at ibinunyag na 10 taon na ang nakalipas, nakarating din sa finals ang ama ni Jane ngunit pinatay niya ito upang manalo sa isang pustahan. Ngayon ay nais niyang gawin din iyon kay Jane dahil nasaksihan niya ang husay nito at nangangambang matalo sa malaking pustahan. Ngunit nang makita niyang mahina na si Jane at bali na ang mga tadyang, ipinagpaliban muna niya ang plano dahil naniniwala siyang matatalo rin naman si Jane sa finals kinabukasan. Lumipat ang eksena kina Ling at Y. Napansin ni Ling ang litrato ni Y kasama ang isang lalaki. Binunyag ni Y na ang lalaking nasa litrato ay kapatid niya na ilang taon nang namayapa. Inamin niya na ang pagkamatay ni Jake ay kasalanan ni Shu. Dating magkasintahan pala si Jake at Shu ngunit nang iwan daw ni Shu ang kanyang kapatid, labis itong na heartbroken na nagsanhi sa pagpapatiwakal nito. Kaya ganun na lamang ang puot na nararamdaman ni Y kay Shu dahil sinisisi niya ito sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Hiniling niya kay Ling na gawin ang lahat ng paraan upang talunin ang estudyante ni Shu sa final alang-alang sa kanyang paghihiganti. Kalaunan, nagpunta si Jane kay Master Shu at nagmakaawang pagalingin siya upang maipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang ama, na ngayon nalaman niya na ang katotohanan na si Sang ang pumatay sa kanyang ama. Noong una ay tumanggi si Shu. Ngunit naalala niya ang isang matandang kasabihan at ang mensaheng iniwan ng ama ni Jane sa larawan, ang pinakagusto ng demonyo ay ang may ligaw ang mabubuting tao.
Napagtanto ni Shu na hindi niya maaaring hayaang manalo si Sang sa pagkakataong ito. Magdamag niyang ginamot si Jane at kinaumagahan ay sinamahan niya ito bilang coach sa finals. Nang makita ni Sang na gumaling si Jane, natakot siya at nagtaka. Paanong gumaling bigla si Jane gayong matindi ang pagkabali ng ribs nito kahapon? Si Ling ay gayon din ang iniisip. Nagsimula ang huling laban, Jane laban kay Ling. Dahil sa matitinding sugat, depensa lamang ang nagawa ni Jane. Paulit-ulit siyang binubugbog ng hindi makaganti. Win. Akala ng lahat ay matatalo na siya hanggang sa makita niya ang tila pangitain ng kanyang ama na nagpapalakas ng kanyang loob. Tumayo si Jane, kinalimutan ang sakit, at nagsimulang lumaban pabalik. Sunod-sunod ang kanyang mga suntok at sipa hanggang sa isang matinding sipa ang nagpalipad kay Ling sa tubig. Naging kampyon si Jane. Nataranta si Sang at sinubukang tumakas ngunit nahuli rin siya. Hinikayat siya ni Jane na aminin na ang buong katotohanan. Dahil sa konsensya, inamin ni Sang kay Wai na walang kasalanan si Shu sa pagkamatay ni Jake. Hindi totoong nagpakamatay si Jake, kundi pinatay niya ito mismo para manalo lamang sa pustahan gaya ng ginawa niya sa ama ni Jane. Lumalabas na alam na ni Shu ang buong katotohanan sa simula pa lang ngunit minabuti niyang huwag sabihin ito kay Wai upang sa kanya lamang maituon ang galit ni Wai, dahil kapag sinabi niya na si Sang ang pumatay kay Jake, siguradong maghihiganti siya kay Sang at hindi rin magdadalawang isip si Sang na patayin siya. At alang-alang sa kanilang pagiging mag-best friend noon, ayaw niyang mangyari iyon kay Wai. Sa wakas ay natapos na rin ang matagal ng alitan ng Wudong at Shaolin. Nagkaisa muli ang dalawang sekta at nagsimulang tumanggap ng mas marami pang estudyante upang magsanay ng magkakasama. At dito na nagtatapos ang kwento. Sa bawat laban, ang pinakamahirap na kalaban ay hindi ang taong nasa harapan mo, kundi ang takot at kahinaang nasa loob mo mismo.